It's more on siguro yung passion mo to learn to at par with the best in the world. Wala na imposible kung gusto mo eh. Imposible lang kung ayaw mo. Isa pang alagad ng sining na nagbigay ng karangalan sa Betis ang iskultor at manguukit na si Willie Layog. Ecclesiastical sculptor si Willie, isang uri ng iskultor na may relihiyosong tema ang mga gawa. My elementary days, nakita na ako ng gano'n ng mga relatives ng family ko, mother ko especially. Sabi niya, pag-aralin mo na ano ang anak mo sa fine arts sa UST. May specific university pati, ano? So, sinabi sa akin ng mother ko na gano'n, mag-aaral ka orang ng fine arts sa UST. Ngayon, nandun ako sa pasimano ng bahay namin, pawid lang yung bahay. Nangangarap ako doon sa anak, gano'n ako. Saan ba yung UST na yan? So, inukit ko siya sa pasimano, UST. So, yun ang parang pinaka-template, kumbaga yun, motivation, ano. Dahil sa pagpupursige na maabot ang kanyang pangarap, nag-aral si Willie sa UST bilang isang scholar. Namatay ang mother ko, 1981. Actually, siya inspiration ko, mother ko. Inayawan ko na pag-aaral, huminto na ako. So, May, June, papapasukan, ano. Sinundo lang ako ng mga classmate dito para maka-enroll uli. Besides yun ang habilin sa akin ng mother ko. Kailangan makatapos ako and then tulungan yung mga kapatid ko. We're 9. Nagkaroon ako ng magandang break November. In-award sa akin yung Fort Santiago Gate, yung relieve doon na malaki. Noong taong din yon, kung kailan namatay ang nanay ni Willie, isang di inaasahang biyaya ang dumating. Sa ilalim ng Marcos government, pinagawa sa kanya ang restoration ng entrada sa Fort Santiago, kung saan inukit niya sa malaking bloke ng kahoy ang imahe ng isang Spanish patron saint, si Santiago Matamoros. That was my first major project, 1981. Sabi ko kung nabubuhay ang mother ko, sana hawak niya ngayon. Kasi hindi man siya nakahawak ng more than 5,000. Pero ang pangarap ng ina na makapagtapos si Willie, hindi natupad. Nagtanan ako before matapos ako ng school, ng college. Kasama ko na si Mrs. Huwag ka na mag-graduate, kailan mag-graduation mo? March 20. Yun na, doon ang kasal mo. Doon kinasal kami March 20, 1983. And then, normal lang, parang simple lang buhay. Sa kabila ng pagsubok sa buhay, hindi nawalan ng pag-asa si Willie. At di nagtagal, isang proyekto ang ginawa niya na bumago sa kanyang buhay. Ginawa ni Willie ang baldocchino ng Santo Domingo Church sa Quezon City. That is the turning point of ng career ko actually. Without Santo Domingo Church, walang Willie Layog. Para mapaghusay ang kanyang talento sa ecclesiastical art, sumama si Willie sa isang pilgrimage sa Europa noong 1999. I thought that was my first and last. So, pagtapak ko ng Rome talaga, tuwan-tuwa na ako. Hindi lang isang beses kundi taon-taong bumabalik sa Europa si Willie.